Dito muna tayo sa isang bahagi ng Demon Cult kung saan ang isang madugong labanan ay pormal na ngang sumiklab sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa bawat patak ng tubig, marahas na sword slash ang gumuguhit sa hangin habang ang ating matapang na si Ju Soyuon ay nakikipagbakbakan sa mga asasin. Maging ang batang si Cheomin ay literal na lumalaban para sa kanyang sariling buhay sa gitna ng Succession War. Dumating ang ika-6 na Young Lord para tumulong. Natatarantang wika ni Jong Ryong sa ikalimang kapatid, Soyuon. Si Guard Ma ay nasa masamang kondisyon. Literal na napalingon si Ju Soyuon nang marinig ang pagsigaw ni Jong Ryong. Ang tensyon sa pagitan ng mga tagapagmana ay nagdudulot ng dambuhalang pinsala maging sa mga tapat na tauhan ng ating bida. Inutusan ni Ju Soyuon ang ika-6 at winika, Jong Ryong, magmadali ka patungo sa Blood Spirit Pavilion. Mananatili ako rito kasama si Yomin hanggang sa makarating ang mga tao ng Pinol Lo Hall. Dahan-daang hinawakan ni Cheomin ang braso ni Ju Soyuon. Sa gitna ng takot at ulan, ang bunsong disipulo ay pormal na ngang naghahanap ng kasiguruhan para sa kaligtasan ng kanyang paboritong kapatid. Tanong ni Cheomin sa nakakatandang kapatid, magiging maayos lang si Sorayang, di ba? Wika ni Ju Soyuon habang nakatingin sa kagubatan kung saan ang direksyon na kinaroroonan ng ating bida, mabuting bagay na humingi ka ng tulong sa amin ni Jong Ryong. Gayunpaman, kung balak mong sundan siya sa gubat na yun, pinapayuhan kita na huwag na. Ito lang ang tanging magagawa namin para sa iyo. Mabilis na lumipat ang eksena sa gitna ng masukal na gubat. Isang nakakangilabot na tanawin ang tumambad sa ating bida na si Sorayang at kay Yu Hongrion na yayanig sa kanilang rasyonalidad. Sa ilalim ng madilim na anino, ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ay nakaluhod habang nilalamon ang puso ng kanyang sariling kapatid na si Jin Guanyong. Ang bangkay ng panganay na anak ay literal na nakahandusay sa lupa habang ang ulan ay naghuhugas sa dumadanak na dugo. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, yan na nga ang binanggit ni Yosan Green. Biglang umalingaw sa isipan ng ating bida ang babala na binitawan ni Yosan Green mula sa Northern Sea. Isang katotohanan tungkol sa madilim na sining na pormal na ngang lumalamon sa kaluluwa ng ikalawang Young Lord. Wika ni Yosan Green sa alaala, gayunpaman, nang wala ang mga prinsipyo ng yin-yang harmony na nasa huling bahagi ng method, ang Lyell Potential Great Method ay napakasama. Maliban na lang kung natutunan niya ang Lyell Potential Great Method ng buo. Ang ikalawang Young Lord ay mabilis na mawawala ng kanyang pagkatao at magiging isang mas malalang halimaw kaysa sa Beast Palace Master. Isang napakalupit na revelasyon. Matapos lamunin ng puso, si Guan Pyong ay napuno ng isang dambuhala at nakakangilabot na enerhiya. Nanginginig na nagtanong si Yu Hongrion, Young Master, kinain ba talaga ng baliw na bastardong yan ang puso ng unang Young Lord? Isang dambuhalang pagsabog ng enerhiya. Ang katawan ni Guan Pyong ay nag-uumapaw sa chi at literal na sumabog ang hangin sa kanyang paligid. Ang bawat patak ng ulan ay pinalalakas ng hangin na nagmumula sa nagwawalang halimaw. Wika ni Yu Hongrion nang may gulat, hindi ako makapaniwala. Ang kanyang demonic energy ay tumataas. Dahil sa tindi ng panganib, agad na hinablat ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada. Sa isang pikit mata, winasiwas ni Sorayang ang sandata sa hangin at gumawa ng mga nakamamatay na aura slashes. Ngunit isang sorpresa ang bumungad, ang mga aura slashes ay hindi man lang umabot kay Guan Pyong. Napamura na lang si Sorayang, lintik. Wika ni Yu Hongrion, ang iyong blade aura ay naglalaho bago pa man ito makalapit. Napagtanto ng ating bida sa kanyang isip, katulad lang ito noong nilalabanan ko ang Beast Palace Master. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang dambuhalang chi barrier habang dahan-dahan na tinutunaw ng kanyang katawan ang inner energy na mula sa puso ng panganay. Tanong ni Yu Hongrion habang pinagmamasdan ang pangyayari, ganoon ba kaganda ang posisyon ng successor para gawin niya yan sa sarili niya para lang subukang makuha ito? Sumagot ang ating bida, hindi ko sigurado. Maraming tao na ang nakorrupt sa kanilang mga pagtatangka na agawin ang kapangyarihan. Tanong pa ni Yu Hongrion, hindi ba dapat ay mas handa ka kung ayaw mo ring maging katulad niya? Maikling sagot ni Sorayang, siguro nga. Literal na napatigil ang dalawa nang maramdaman ang pagdating ng mga bagong presensya. Nakampante si Yu Hongrion at winika, ayos. Mukhang malapit na rito ang Heavenly Demon Army. Wika ng ating bida habang nagpapakawala ng kanyang chi, kung ganoon, mas mabuting tapusin na natin ito ng mabilis.
Isang dambuhalang milagro. Tatlo sa mga espada ng ating bida ay pormal na lumutang sa hangin sa tindi ng kanyang kontrol sa chi mula sa Nine Depths Demonic Arts. Literal na nayanig ang rasyonalidad ni Yu Hongrion sa kanyang nasaksihan. Tanong ni Yu Hongrion nang may pagtataka, Gusto mong labanan ang baliw na yan ng mag-isa? Isang napakalupit na eksena. Maging ang katawan ni Sorayang ay dahan-dahan na lumutang sa ere. Bitbit ang kanyang dambuhalang espada at ang tatlo pang lumulutang na sandata, ang ating Demon King ay pormal nang umaakyat sa langit para tapusin ang Succession War. Wika ni Sorayang, mayroon na tayong sapat na mga saksi ngayon. Dapat ko nang tapusin ang sinimulan ko. Dagdag pa ng ating bida habang nakalutang sa ere, ihanda mo lang ang sarili mo na dalhin ako sa Blood Spirit Pavilion kapag nawalan ako ng malay. Sigaw ni Yu Hongrion habang nakatingala sa langit, Young Master. Kampantang wika ng ating bida, huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, Guanpyong, ikaw namang mang. Kung dumedepende ka sa ganyang bagay, hindi ka kailanman magiging isang cult leader, lalo na ang maabot ang ultimate demon realm. Hindi yan ang tunay na demonic path. Wika ng ating bida habang hinahanda ang kanyang pag-atake, kaya naman, tatapusin ko na ang lahat dito. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili, soul soaring heavenward, isang napakalupit na eksena. Marahas na ipinatapo ng ating bida ang kanyang great sword at sumunod ang tatlo pang lumulutang na espada sa tindi ng kanyang kontrol sa chi. Sinalubong ito ni Guanpyong ng may panggigigil, at sa isang pikit mata, isang nakakasilaw na liwanag ang dambuhalang sumabog sa gitna ng kagubatan. Literal na nayanig ang buong lupain. Mabilis na lumipat ang eksena sa isang ligtas na lugar kung saan ang katahimikan ay bumasag sa tensyon ng labanan. Sa gitna ng pagpapagaling, ang ating loyal bodyguard na si Dongpil ay nagising mula sa kanyang pagkakahimbing matapos ang madugong engkwentro sa mga asasin. Mabilis na bumangon si Dongpil na tila naghahabol ng hininga. Wika ni Gugo, gising ka na pala. Tanong ni Dongpil nang may pagtataka, Penal Law Hall Master. Pinayohan ni Gugo ang ating tapat na bodyguard, dapat ka munang magpahinga. Medyo seryoso ang iyong mga internal injuries. Magagawa mo muling humawak ng espada sa loob ng 2 buwan o higit pa dahil napakaganda ng iyong demonic energy. Kinamusta ni Dongpil ang kanyang mga kasama habang hawak ang kanyang masakit na tagiliran, ano na ang nangyari sa iba? Lumingon si Gugo at sumagot sa tanong, lahat sila ay maayos, kasama na ang maid. Ang lahat ng ito ay salamat sa iyo. Muling nagtanong si Dongpil, inambush kami ng ilang mga assassin. Alam niyo ba kung sino sila? Wika ni Gugo, sasabihin ko sa iyo mamaya. Ang mahalaga ngayon ay ligtas kayong lahat. Dapat kang magpasalamat sa ikapitong young lady. Nagtatakang napatanong si Dongpil, ang ikapitong young lady. Paliwanag ni Gugo na kumbinsi niya ang ikalawang young lady at ang ika-6 na young lord na hanapin kayong lahat. Sa nakakagulat na paraan, nahanap nila kayo ng mas mabilis kaysa sa amin at sa Heavenly Demon Army. Sumagot si Dongpil, naiintindihan ko. Salamat sa pagsasabi sa akin. Kung ganoon, kumusta naman ang young master? Sagot ni Gugo, kasalukuyan siyang nasa bilangguan ng Penal Law Hall. Tanong ni Dongpil nang may pagtataka, bilangguan. Isang dambuhalang plot twist. Habang ang labanan sa gubat ay pormal nang natapos, ang ating bida na si Sorayang ay nasa madilim na kulungan ng Penal Law Hall. Lumipat ang eksena sa loob ng madilim, malamig, at nakakangilabot na bilangguan ng Heavenly Demon Divine Cult Penal Law Hall. Sa gitna ng dambuhalang tensyon matapos ang madugong salpukan sa gubat, ang ikalawang young lord na si Guanpyong ay ikinadina ng buong higpit. Isang dambuhalang kadena ang nakapulupot sa kanyang paa at leeg habang pilit siyang pumapalag sa harap ng ating bida na si Sorayang. Wika ng ating bida, ang mga martial techniques na kumukuha ng life essence ng ibang tao ay mayroong malalang side effects. Habang mas natututunan mo ang demonic dual form, dahan-dahan na mawawala ang kontrol sa iyong katinoan, gusto mo man o hindi. Sigaw ni Guanpyong nang may galit, manahimik ka. Paliwanag ni Sorayang, hindi mo kayang hawakan ang inhumane heretic path gamit ang isang mahinang mentalidad na katulad ng sayo. Isang masamang tao si Jin Guanyong, ngunit wala ng punto para magtanim ng galit sa kanya ngayon dahil sa mga ginawa niya. Sa huli, ikaw ang pumili ng landas na ito. Bakas pa rin ang galit sa mukha ni Guanpyong at nagtanong, bakit hindi mo na lang ako pinatay?
Sumagot si Sorayang ng may seryosong mukha, dahil mamamatay ka pa rin kahit hindi kita patayin mismo gamit ang aking mga kamay. Ang treason o pagtataksil ay isang kasalanan na walang kapatawaran. Ikaw ay pupugutan ng ulo. Isang napakalupit na hatol ng kamatayan. Literal na napatigil ang mundo ni Guanpyong sa tindi ng katotohanang binitawan ng ating Demon King. Samantala, mabilis na lumipat ang eksena sa rurok ng kapangyarihan ng buong kulto, ang Demon God Palace. Sa loob ng marangal na bulwagan, ang Absolute Ruler at ang kanyang general ay formal nang nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng Succession War. Wika ni Hu Yosong, Demon Lord, pakiramdam ko ay umiikli ang aking lifespan sa mga araw na ito. Sumagot ang Demon Lord, hindi bagay sa iyo ang magreklamo. Ulat ni Hu Yosong sa mga ganap sa cult, medyo magulo pa rin ang lahat, ngunit nagawa ko ng pakalmeyan ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko ay magiging maayos na ang lahat sa loob ng 4 na araw sa pinakamaikli, at 10 sa pinakamatagal. Pinuri ng Demon Lord ang strategist at winika, magaling ang iyong ginawa. Dagdag pa ni Hu Yosong, inanunsyo ko na rin po ang pagbabawal sa pag-alis sa mga nasasakupan ng cult ayon sa inyong utos. Gayunpaman, sa tingin ko ay magdudulot ito ng dambuhalang pagkalugi. Sumagot ang Demon Lord ng may seryosong mukha, hahayaan ko ang taong nagdulot nito na managot sa kanyang mga aksyon. Diretsyong nagtanong si Hu Yosong tungkol sa ating bida, hindi niyo pa po ba nakikita ang pangatlong Young Lord? Maikling sagot ng Demon Lord, hindi. Muling nagtanong si Hu Yosong, ano po ang balak ninyong gawin? Demon Lord, pag nakita ko siya, ako mismo ang susuri sa kanya. Isang nakakangilabot na sandali, dahan-daang nagbuhos ng alak ang Demon Lord sa kanyang tasa. Wika ng Demon Lord ng may hatol, kung makukumbinsi niya ako, walang magbabago. Kung mabigo siyang makumbinsi ako, ang inuming ito na ang magiging huli niya. Sigaw ng mensahero mula sa labas, Demon Lord, ang pangatlong Young Lord ay nagnanais na makita kayo. Maikling utos ng Demon Lord, papasukin siya. Bumukas ang dambuhalang pinto ng palasyo at formal na pumasok ang Walking Calamity. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, ang ating bida ay naglakad ng may hindi natitinag na dignidad sa harap ng Absolute Ruler. Wika ni Sorayang, nandito na ako. Maikling sagot ng Demon Lord, tunay nga. Nagpaalam naman si Hu Yosong bilang respeto, Demon Lord, kung gayon ay lalabas na po act, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ng Demon Lord at winika, hindi, manatili ka rito. Siya ang mismong sanhi ng pinakamalaking politikal na labanan sa kasaysayan ng cult. Dapat mo siyang pakinggan at husgahan kung dapat ba siyang itapon sa bilangguan o hindi. Mabilis naman sumingit sa usapan si Sorayang at winika, mukhang nakakatakot yan. Seryosong wika ng Demon Lord, dinala mo ang sitwasyong yan sa sarili mo. Isang pagkakamali na pinili mo ang treason para subukang pabagsakin ang iyong kakumpetensya. Alam mo ba kung bakit? Mabilis namang sumagot ang ating bida, hindi naging tama para sa akin na gamitin ang mga executive ng cult para sa aking kapakanan. Literal na napatigil ang mundo. Ang Demon Lord ay formal nang nagbababa ng isang napakabigat na katotohanan na yayanig sa rasyonalidad ng ating bida. Sa harap ng rurok ng kapangyarihan, ang bawat salita ay tila isang talim na tumatama sa kaluluwa. Sumang-ayon naman ang Demon Lord at nagpaliwanag, oo. Alam ng karamihan sa mga tao sa cult ang ginawa mo. Ang treason ay isang seryosong krimen na hindi mapapatawad anuman ang mangyari, at ginamit mo ito bilang iyong sandata sa politikal na pakikidigma. Kasabay nito, pinatunayan mo na hindi ka sapat na mahusay para pabagsakin ang lahat gamit lamang ang iyong mga kakayahan. Kung sapat ang husay mo, hindi mo na kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib. Dagdag pa ng Demon Lord ng may seryosong mukha, kaya naman, gaano ka man kahanda para sa pagpupulong na ito, magiging mahirap na makumbinsi ako. Isang dambuhalang katahimikan. Ang pangatlong Young Lord ay formal na napatahimik sa tindi ng hatol ng kanyang ama. Wika ni Sorayang bilang panimula sa pagpapaliwanag, ibibigay ko muna ito sa inyo. Dahan-daang dinukot ng ating bida ang isang sulat mula sa kanyang kasuutan. Gamit ang kanyang dambuhalang chi, formal na kinuha ng Demon Lord ang sulat mula sa kamay ng ating bida at pinalutang ito patungo sa kanyang mga kamay. Isang presensya na yayanig sa sinumang makakasaksi. Nagtanong ang Demon Lord, ano ito? Sumagot ang ating bida, ang pag-amin ng ikalawang Young Lord, si Guanpyong.
Literal na napatigil ang mundo. Ang general strategist na si Hu Yozong ay nagulat sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang ikalawang Young Lord, na nalumpo at nawala ng katinoan dahil sa essence-absorbing demonic arts, ay makakagawa pa ng ganitong klaseng dokumento. Wika pa ng ating bida nang may kasiguraduhan, maayos naman ang pagkakasulat niya gamit ang isa niyang natitirang kamay. Maaari ninyong kumpirmahin kung ito ay tunay niyang sulat kamay kung hindi kayo naniniwala sa akin. Dahan-dahan na binasa ng Demon Lord ang nilalaman ng sulat. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang pasabog na naglalantad sa madilim na sabuatan ng dalawang magkapatid laban sa mismong absolute ruler ng divine cult. Pinarinig ng Demon Lord ang nilalaman ng sulat, ang mga kakayahan ng dalawa kong Marshall Brothers ay sapat na para mawalan ako ng kumpiyansa na manalo kung lalabanan ko sila. Noong oras na yon, ang unang Young Lord, si Jin Guanyong, ay nangako sa akin na ituturo niya kung paano maabot ang Ultimate Demon Realm gayon din ang paggawa ng posisyon na Vice Cult Leader at ibibigay ito sa akin. Dapat din akong mag-ensayo kasama niya, pero dahil hindi namin alam kung kailan matatapos ang inyong paghahari, sinabi niya na, ngunit bago pa man matapos ng Demon Lord ang kanyang pagbabasa. Pinagpatuloy na ng ating bida ang nilalaman ng sulat, dapat nating gamitin ang demonic dual form para iligpit ka. Sa huli, ang unang Young Lord ay namatay, at ako ay ipinapiit dahil sa pananakit sa Heavenly Demon Army. Dahil nawala na ako ng lahat ng posibilidad na maging successor, inaamin ko na ang lahat ng nangyari. Pakiusap, patawarin niyo ako. Isang napakalupit na revelasyon. Tahimik na nakikinig si Hu Yozong habang nakatitig sa ating bida ng may matinding pag-uusig. Ang katotohanan na ang dalawang tagapagmana ay pormal na nagbalak ng treason laban sa Demon Lord ay sapat na para sa isang hatol ng kamatayan. Maikling wika ng Demon Lord nang may pagtataka, sinaulo mo ito. Diretsahang sumagot si Sorayang, syempre. Tutal, iyon naman ang sinabi ko sa kanya na isulat. Isang dambuhalang revelasyon mula sa ating bida. Literal na inamin ni Sorayang na ang pag-amin ay idinikta sa gitna ng kanyang plano. Magagawa kaya niyang kumbinsihin ng tuluyan ang Demon Lord, o ang katotohanang ito ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak bago ang Mara Festival. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.